paghihiganti para siya ay magsisi at maghabol sa'yo. Yan. Well, anyway, shoutout pala sa inyong lahat dyan. Yes, yung mga OFWs natin, yung mga nagagandahang dilag dyan na nagpapakahirap para sa pamilya nila. Yes, yun saludo ako sa inyo. And then syempre, yung mga nandito na rin sa Pilipinas. Yan. Well, ito, tuturo ko na naman sa inyo kung paano ba talaga maghiganti sa mga partner ninyo. So ito, usapang paghihiganti ha. Well, sa mga nagbabalak dyan na gustong maghiganti talaga sa mga partner nila, is ito na yung pagkakataon ninyo. Oh. Yes. Pero to, hindi naman about sa paghihiganti talaga, kundi ang paghihiganti kasi utol isa medyo may kasamaan din kasi ganoon na nga, tao lang din naman yan. Pero kung maghihigantihan lang din is mauuwi at saka mauuwi lang din na pati ikaw ay mas lalo mo lang binababa yung sarili mo. Pero ito nga, ang term lang natin is paghihiganti kasi ito nga yung nararamdaman mo na gusto mo makipaghiganti. Kasi yung pinaka-point lang naman natin dito ay para mahibsan or para matanggalan ka ng tinik. Tsaka para mabawas-bawasan din yung bigat sa iyong puso or sa iyong nararamdaman. Na gusto mo talaga, Kuya Kiko, ano ba yung dapat kong gagawin para makapaghiganti ako? Pero yung totoo nito is yung gusto mo lang talaga is magkaroon ng hustisya, yung panloloko niya or yung pangbabaliwala niya sa'yo or kung ano man yung kasamaan na ginawa niya sa'yo. Yes, para mabawasan ka rin ng tinik at saka para gumaan din yung iyong nararamdaman. So ito ngayon, paano ba natin mabigyan ng pagsisisi yung isang tao at saka para maghabol din sa'yo? Well, kung paulit-ulit kang sinasaktan utol, ito mark my word, sa paulit-ulit, ibig sabihin is nauulit at saka nauulit mo yung mga pangyayari. So ibig sabihin, bakit nga ba nauulit? Dahil once na nagkakamali yung isang tao, nauulit talaga utol kapag nabibigyan pa natin ulit ng another chance. Halimbawa na lang nakagawa siya ng kasalanan. Yes, nagkamali na nga siya, niloko ka or kung ano-ano man. So talagang mauulit mo kapag sa oras na siya ay bumalik, and then kapag binigyan mo pa ulit ng another chance, halimbawa nagmakaawa sa'yo, and then hindi man lang umabot ng isang araw is bumigay ka na kaagad, pinatawad mo na, tinanggap mo na siya ulit, ay talagang mauulit at saka mauulit po yung kahirapan o yung mga pasakit na naranasan mo sa taong yan. Kasi yung tao na tinatanggap mo utol na gusto mong patawarin is siya pa rin ito na kung sino yung nakagawa sa'yo ng kasalanan dati. So once na nakagawa na ng kasalanan, ibig sabihin utol is siya pa rin yan. Pagkatao niya na yan That's why meron talagang nagkakaroon ng problema na Kuya Kiko, bakit pa ulit-ulit yung problema ko? Walang nangyayari, walang nagbabago sa relationship namin, lalong-lalo na sa partner namin or sa partner ko. Kasi gano'n na nga utol, ang problema or yung pinaka-main source ng problem sa relationship ninyo is yung partner mo mismo. Oh. Kaya hindi na sosolusyonan. Kaya walang pagbabago. Na buong akala mo is sa oras ng pagtanggap mo sa kanya ay magbabago pa yung relationship ninyo. At saka isa pa ito sa rason na dahil naghihintay ka ng pagbabago. Ito mga utol paulit-ulit ko pong sinasabi. Like I said na rin dati, huwag na huwag po kayong pumasok sa relationship para baguhin yung isang tao. Pumasok or maghanap po kayo ng partner na hindi mo na kailangan baguhin. Dahil once na pumasok ka sa isang relasyon, kagaya ngayon sa situation mo, na nakikita mo may problema sa kanya, and then yung balak mo ay babaguhin siya, pues, ito po yung nagpapahirap sa'yo. That's why nahihirapan ka sa ngayon. And then kaya paulit-ulit kasi tinatanggap mo siya dahil humahangad ka ng pagbabago niya. See, kung titignan natin utol, may nagbago ba? Wala. Wala nga Kuya Kiko ganun pa rin. Kasi ganun na nga utol, ang tanging solusyon lang naman dyan is ibasura mo yung taong yan dahil wala pong magbabago once na nandyan pa siya. Or once na ipinagpapatuloy pa ninyo yung relationship. Wala pong nagbabago utol sa kaligitnaan ng relasyon ninyo. Kasi kung hindi mo siya mabibigyan ng pagsisisi, yung tao po is hindi talaga matatauhan. So ang tanging solusyon dito
para siya mismo ay magsisisi, kundi pahirapan mo. Ito po ha, sa oras ng iyong pag-atras, you should run and never look back. Okay? Ibig sabihin is, once na umatras ka, ay huwag ka na talaga magparamdam. Huwag mo na siyang kibuin, huwag ka nang lumingon pa, kumbaga. Kung umatras ka utol, kailangan is dire-diretso na. Kailangan is panindigan mo. Ito ang napaka-importante nito sa lahat-lahat. Na palagi ko rin sinasabi na kailangan ay may paninindigan ka. Hindi ibig sabihin na may paninindigan ka or maganda ka tumindig. Hindi ganon, kundi may isa kang salita. May word of honor ka. Na sa bawat binibitawan mong salita is tinutupad mo talaga na hindi na nababali na kahit pa yung partner mo. So, dito po matatakot yung tao or yung partner mo sa'yo dahil once na makilala ka niya na may isa kang salita na may paninindigan ka, talagang iiwas at saka matatakot po yan na makagawa ng kasalanan sa'yo. Kasi sa isang pagkakamali niya lang, alam niya po na wala na talaga siyang babalikan dahil may isa kang salita, dahil may paninindigan ka. So ngayon, mas lalo lang magsisisi yung isang tao once na sa oras na siya ay bumalik. Halimbawa, umatras ka, tumalikod ka, and then ito ngayon, hinahabol ka. Nagmamakaawa siya. Pasensya na, hindi ko na talaga uulitin, hindi ko nagagawin, babaguhin ko na talaga yung sarili ko. So once na tinanggap mo siya utol, yung hinahangad mong pagsisisi ay hindi po yan mangyayari. Hindi po yan matutupad. Pero kung sa oras na siya ay humingi ng pasensya at saka patawad, and then hindi mo tinanggap, okay, dinump mo, binasura mo, yung paghingi niya sa'yo ng sorry o ng pasensya, is dito na po siya magsisisi. That's why matapang or mataas yung loob ng mga lalaki, ng mga partner ninyo, na malakas yung loob nila naman na manloko, dahil una sa lahat, alam nila na may babalikan pa sila. Yun po yung pinaplano nila utol. Nasa oras na siya ay magloko, alam niya na may babalikan pa siya. Nasa oras din na sumemplang yung relationship niya sa bago is may babalikan siya. Alam niya yun. Dahil nababasa ka niya kung gaano mo siya kamahal. Nako, yung babaeng ito, kahit niloko ko na to, kahit may iba akong babae ngayon, kung gusto kong bumalik sa dati kong babae or sa babaeng ito na which is ikaw yon, is talaga makukuha niya dahil basang-basa ka niya. Napatay na patay ka sa kanya. So wala siyang pagsisisi. At saka hindi mo siya mabibigyan ng takot. Pero kung yung plano niya is sinupalpal mo, na yun nga yung plano niya, na sa oras ng pagpanumbalik niya is merong tatanggap sa kanya, merong sasalo na which is ikaw ulit, and then hindi mo tinanggap utol, then dito talaga siya magsisisi na nako. Hindi siya pumasok sa pain ko, hindi siya pumasok sa comfort zone ko, hindi niya nilaro yung laro ko, ay talagang iiyak po yung partner mo na mas lalo talaga maghahabol at saka maghahabol sa'yo. Trust me utol, once na magawa mo po ito, maghahabol at saka maghahabol po yan na parang aso. Then, if I were you, magpahabol ka din. Kung gusto mo talaga maranasan yung ikaw yung hinahabol-habol, kasi dati ikaw itong habol ng habol, ito ngayon, magpahabol ka din. So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito para magsisi at saka maghabol talaga yung partner mo na nambaliwala sa'yo. Okay? So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi